Hi guys, today i-share ko sa inyo my May 2026 perfume favorites. So mag-umpisa muna tayo dito sa Versace Bright Crystal. Yes, sobrang luma na nitong perfume na to. May binili kasi akong bagong perfume from this brand, yung kulay green, and nabigyan ako ng free nito. Nagamit ko na to before, pero hindi na ako bumili ulit ng bottle. So itong box na to, merong ganitong kaliit na Bright Crystal na Eau de Toilette. Actually, sa store na amoy ko yung parfum at saka yung Eau de Parfum na version or variant. Pero mas gusto ko pa rin yung Eau de Toilette. So, nilipat ko siya sa ganito kaliit na lalagyan. And bagay na bagay siya sa ganitong mainit, malagkit na summer na panahon natin dito sa Pilipinas. So, I ended up getting a full bottle na din. Kasi sobrang, ang sarap niyang ipaligo. This is floral, pero meron siyang soapy, clean na note na pagka napawisan ka and natuyo ulit yung pawis mo, parang ang feeling mo, ang linis-linis mo pa rin. So yung Lodi Issei, or Issey Miyake na Lodi Issei na Eau de Toilette, di ba lagi kong binabanggit yon na isa yon sa favorite ko na parang sobrang fresh, easy reach, na perfume na pagka sobrang mainit or actually pag nagta-travel ako sa eroplano, siya yung type na perfume na pawisan ka man, amoy malinis ka pa rin. Etong Bright Crystal, siya yung parang floral na version, although magkaibang brand. Pero I hope na gets ninyo yung ibig ko sabihin. Mas gusto ko to kaysa sa Eclat. Yung Eclat kasi sa skin ko, sabon na sabon talaga. Which is okay lang naman. Pero sharp yung dating niya na soapy, hindi ko masyadong gusto. Mas gusto ko tong Versace Bright Crystal na Eau de Toilette. And then, nilabas ko naman yung Parfums de la Bastide ko na Eclatant. And yung lalagyan ko, hindi ko na hindi ko na ilalabas. Ganito din naman 'yon. Ibang scent lang din to pero ginamit ko rin siya. This is from the same brand, Parfums de la Bastide. Pero yung Eclatant ko, nasira yung yung parang sprayer niya nabasag. Pero kaya ko pang i-transfer yung laman. So nilipat ko na lang siya dito. Nakomplementan ako dito, guys. Para siyang green na citrus, parang dahon ng kalamansi almost. And ang ganda niya. Sa unang amoy, isipin mo parang basic lang siya na citrus na pabango. Kasi sa unang spray, maamoy mo yun yung parang medyo sweet, lemony almost. Pero pag tumagal, may lalabas na green na note or greenness dito sa Eclatant. And ang bango niya. Nagpo-project siya sa akin, guys. And ayun nga, nakomplementan ako. Pag nahanginan ka dito, ang bango niya. Dati nakikita ko pa to, yung mga advertisement netong brand na to sa Facebook, ganyan. Ngayon hindi na. And I think this is a French brand, pero kayo na lang mag-google, hindi ko na i-check. Binase ko lang sa pangalan kasi French. Now, same brand, this is the Insolite. Hindi siya Insolite kasi walang aksong yung i niya. I think Insolite siya. Nakalagay dito, Lavande de Salt. So, ang calming nito, guys. Lavender siya. Strong na lavender siya. Pero ang linis. Pero kung hindi ninyo gusto yung guhit nung parang lavender, almost green na citrus, baka hindi mo siya magustuhan. Ako gusto ko. Ang ganda ng dry down nito. May pagka parang powdery siya. Habang tumatagal tong bottle ko, mas nagiging stronger yung amoy niya. Pero still, ang sophisticated ng dating nung amoy nito. Ang simple lang ng note parang lavender lang siya na may pagka-green na citrus. Ang napipicture ko sa kanya, lagi nakaputing damit. I don't know why, pero isa to sa pag summertime. Actually, even pagka mga burr season dito sa weather natin sa Pilipinas, gusto ko siya madali siyang gamitin sa weather natin. Sobrang init nung May. June na kasi ngayon, guys, habang ginagawa ko tong video. Karamihan dito sa mga nahila kong perfumes, parang ang simple lang nila. Although may mga malalakas, pero kagaya nito, tong next na ilalabas ko. This is Fleur de Peau na Eau de Toilette. Simple, quiet, may slightly sweet sa kanya na woody. Iba siya dun sa Eau de Parfum. Mas gusto ko pa rin yung dryness nung Eau de Parfum. Pero eto, pag summertime, ang ganda niya, guys. Although sa dry down, mas lumalabas yung woody na note nito. Quiet lang siya na perfume. So next is itong Jo Malone na Mir and Tonka. One of my well complemented na perfumes. And kaya ko itong gamitin kahit mainit na weather. Hindi ko alam kung bakit. Pero syempre mas nagsashine to pagka cooler weather natin dito sa Pilipinas. Ano ba? Pag nagsasalita ako, kala mo naman may 4 seasons tayo dito, no? Pero I hope na gets ninyo yung ibig ko sabihin. May pinuntahan kasi ako, parang office siya.
And syempre, naka-aircon naman yung building. And nagamit ko siya. Ang ganda, spicy, sweet, may pagka-powdery, pero hindi siya overly sweet. Ang sexy nito, guys. Buntis ako nung nagagamit ko to. And I think yung combination ng hormones ko and ito, lagi ako nakokomplimentan. Lately, hindi na masyado, pero nakaka-receive pa rin ako ng compliments. Ang ganda ng pagkakatimpla nito. May mga nagtatry na mag-copy, pero hindi ko gusto. Iba pa rin yung softness, sweetness, spiciness nitong Mir and Tongka. Na-post ko na to sa TikTok ko, guys. Yung mga hindi pa naka-follow sa akin. I know, ang stubborn ko. Ngayon lang ako gumawa ng TikTok account. And na-post ko rin to sa Instagram ko. And this is a Polonio from Alan Marie. Na-review ko na to, guys. This is my Mother's Day perfume. Amoy clean na laundry. Amoy sabon. Pero not in a bad way. Very calming, comforting. Ang sarap ipaligo. Ang linis, bagay na bagay sa weather natin sa Pilipinas, easy reach, pang signature scent kung gusto niyo yung ganitong klaseng clean na perfume. Alam niyo kahit na may pagka-soapy siya, which is kagaya nung Versace Bright Crystal, may pagka-soapy din siya, pero floral soapy naman kasi yon. Eto, sabon na sabon talaga pero may parang matamis pa rin sa kanya ng konti. Ang soft ng pagkakatimpla nito, hindi siya yung harsh na masakit sa ilong na sabon. Hindi siya ganon. Ang ganda, ang simple ng pagkakatimpla pero ang ganda ng pagkakatimpla niya, guys. And this is a local brand. Kung hindi ko nabanggit kanina, hindi rin siya ganon kamahal. Baka hindi pa kayo familiar, hanapin nyo lang, may review ako nito. This is Al and Marie. Another diptyque, may umorder kasi ng decant. And syempre habang ginagawa ko yung decant, naamoy ko na naman siya. And this is the Eau Capital. Sa unang amoy, may pagka-masculine siya, pero pagka tumagal, para sa akin guys this is unisex. Pwede itong gamitin ng babae. May pagka-rosy din yung dating niya, may pagka-soapy clean din siya, and may pagka-vintage yung amoy niya. Maison Crivelli, Hibiscus Mahajad. Sabi ko sa inyo, natatakot akong gamitin to. Dito sa weather natin sa Pilipinas, tapos ginamit ko pa siya ng summertime. Pero may pinuntahan kasi akong event. Actually, even before ako pumunta sa event, nagamit ko na to parang few days before. And, dalawang lalaki agad ang nag-compliment sa akin na ang bango-bango ko daw. Yung husband ko, at saka yung friend niya, and naamoy nila ang bango daw. So, sa mga babae dyan, gusto ninyong makareceive ng compliment sa lalaki, ito gamitin nyo to. Ang strong nitong perfume na to, kung i-describe ko sa inyo yung una kong naaamoy dito sa bote, amoy sabon. Ang soapy niya, pero meron siyang strong na floral na note and meron din siyang sweetness pero hindi siya overly sweet. Para siyang sweet, floral na malinis. And nung time na nakomplementan ako nung ginamit ko yung perfume, inispray ko lang siya sa bewang pababa, sa skin. And sa taas naman is, sa damit lang, isa dito lang sa gilid. Hindi na nga ako nag-spray sa arm Pero meron akong scent trail and may projection yung perfume. Siguro naman kasi ang lakas niya, guys. Yun lang yung spray ko, guys Parang 5 sprays lang. Pero amoy na ako. Nung umattend na ako ng event, nag-spray na ako sa arm para lang medyo mas mangamoy ako kasi restaurant yon. Syempre, yung amoy ng food sa restaurant, kailangan medyo mas umangat pa ako ng konti without overwhelming yung mga tao sa tabi ko. Pero amoy ko pa rin yung sarili ko and hindi siya masakit sa ulo. Siguro kasi iniwasan ko yung mag-spray dito sa chest, dito lang, para pagka nagbeso-beso tayo. At least isa lang, hindi na dalawa, baka doon ako mahilo. Kasi nga medyo nakakatakot siyang gamitin dito sa atin kasi ang lakas niya. Pero worth it siya. Or siguro sa akin worth it kasi turns out well complimented siya sa akin. 3 last bottles and itong tatlong to, puro bago to. Unahin ko muna tong Miss Dior na Essence. Dinampot ko lang siya sa airport. Hindi ko muna inamoy, pero ang bango nito. Ang tamis. As in, berry almost. Tama ba yung naamoy ko? Ganon siya, sobrang fruity na sweet. Medyo pambata yung sweetness niya. Gusto ko sana sabihin patchouli, pero may mga woody notes kasi siya sa base notes na nagiging dark and sexy siya. Ayaw siya ng husband ko. Para sa kanya, it smells cheap daw because of yung parang candy, fruity, sobrang sweet niya. Pero ako, bangong-bango ako sa kanya. Para siyang
dinesign na pangbata. Ang nose behind this is yung magaling gumawa ng mga sweet na perfumes, modern sweet perfume, si Mr. Francis Kirk John. May elegance. Pwede siyang gamitin ng bata. Pwede din siyang gamitin ng mga mature na women because parang nag-meet yung youthfulness at saka yung elegance. Para sa akin guys pero ayaw siya ng husband ko. Pero ako bangong-bango ko sa kanya. And bihira akong magkagusto sa mga overly sweet na perfume. So, etong next naman, this is, hindi ko ina-expect na magugustuhan ko siya kasi sa pangalan niya palang ginudge ko na siya. Sabi ko, baka hindi ko to magustuhan kasi magiging super tamis. Pero, ang ganda niya guys. This is YSL Libre na Berry Crush. Amoy YSL Libre na malinis na nalagyan ng fruitiness. Hindi siya amoy pambata para sa akin. Sa unang spray, yung sweetness ng fruity na note, you might find it super sweet, pero eventually lalaban yung dating nung lavender, yung original na scent ni Libre, medyo matatalo siya ng konti and magiging maganda yung combination nung fruitiness and nung lavender. Ako kasi pag sinabing YSL Libre, ang unang pumapasok sa isip ko, lavender, pang-office, may pagka-clean na dating. Nagulat ako dito guys. Fruity siya pero same nung Miss Dior na essence except si Miss Dior essence kasi mas gumuguhit pa yung sweetness. Ito siguro mas madaling gamitin. Mas madaling mag-share yung younger and older na mga perfume users sa bahay. Kasi mas sabihin na nating madaling gamitin yung sweetness nito. Last na bottle, Lancome Peach and Roses. Ang juicy, amoy peach iced tea, ang fresh, pang summertime. Hindi ko alam kung limited edition siya. Kahit na fruity siya. Ang juicy-juicy niya talaga guys na ang sarap ipaligo. Ngayon inaamoy ko siya, gusto ko na naman siyang gamitin. And ang galing ng pagkaka-design. Even yung bottle niya, pag tinitignan mo pa lang yung bottle, parang napipicture mo na kagad na ang juicy niya. Alam nyo, kahit burst season siguro magagamit ko to Maganda siyang pangregalo sa mga college students. Yan, ganyan siya. Ang girly niya, pero sa mga male viewers ko, i-test nyo guys kasi baka lumabas yung rose na note, yung ibang notes niya, baka mas umangat sa skin ninyo. Alam niyo naman, body chemistry. Basta ang bango nito guys. Sobrang fresh niya and juicy. So, ayan na guys, yung May 2026 perfume favorites ko. Alin dito yung meron kayo? Lalo na yung mga bago kong perfume na nailabas. Actually, yung Hibiscus Mahajad, medyo matagal ko nang nabili yan. Ngayon ko lang talaga siya nagamit, no? Mag-comment nga kayo below kung alin dito yung mga meron kayo or na-try nyo na gusto ninyo. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!